is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Come on, let's declare this. Leave behind what happened yesterday, 'cause today you will receive. It's a good thing will happen in your life. Come on. Come on, let's sing this and declare this today. Come on. Leave behind what happened yesterday. 'Cause today there's a new thing happening. Declare this to yourself. What happened yesterday? 'Cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday. 'Cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday. 'Cause today there's a good thing. Come on, everybody, let's declare it. Leave behind what happened yesterday. 'Cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday. 'Cause today there's a new thing happening. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. So let us continue to praise Jesus today. I think come on, everybody. Hey, 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 hey. Come on, give him praise today. Hey. Hallelujah. Come on. Oh, you are God, and we lift you up. We keep singing, we keep praising, but we won't stop. Giving all you got is your worthy. I think that's the back of us. And oh, there is no other. You are forever, Lord, over all. There's nobody like you, no one beside you. To you, endless praise. Come on and sing out together. Let endless praise resound to you. What everybody? Come on, let's give our best praise unto the Lord. Come on, let's declare His love tonight. Hey! All boundless love, not before the sun. Your glory, eternal, never stops. Giving all you got, creation, giving. Come on, let's declare everybody. Come on, everybody. You are forever, Lord, over all. There's nobody like you, no one beside you. Come on, let's shout everybody. To you. Let endless praise resound every night and day, and with no delay. Endless praise resound to you. Let endless praise resound every night and day, and with no delay. Endless praise resound to you. Come on, put your hands up and clap your hands, everybody. Hey, 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 hey. Come on, let's clap our hands all together. Come on, give your best praise unto the Lord of Lords and to the King of Kings. Come on, let's do this, everybody. We lift you up, up, up. Come on, everybody. We give you a love. For everything you've done, done, done. Oh, we give you all our praise. Come on, one more time. One more time with power. You up, up, up. Hey, we give you our love, love, love. For everything you've done, done, done. Oh, we give you all our praise. Come on, everybody. Come on, let's jump, jump.
worship you, Lord. Today we believe that there is power in the Yes, name oh of God. Jesus. As we lift our hands towards heaven, as we speak the name of Jesus, we're inviting the victory to come upon our lives. We are enforcing the victory to come upon your life. So come on, just declare, just shout the name of Jesus. Louder, Jesus. Hallelujah. Lord, we worship you today. We worship you. Open our hearts, oh God. We are excited to do, Lord God, na mamuhat pa ka more sa mong mga kinabuhi. Hallelujah. We worship you. Thank you, Jesus. Come on, let's lift our hands towards heaven. Let's feel the presence of the Lord. Hallelujah. We welcome you, Let's Holy worship our Spirit. God, our Creator. Hallelujah. Holy Spirit. Come on, open your mouth to worship Him. I just want to speak the name of Jesus. Come on, atong kantahon ni. Over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Oh, we speak your holy name, Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Come on, sing. Your name is power. Your name is Power. Your name is healing. Your name is life. Jesus. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. We speak the name of Jesus. I just want to speak the name of Jesus. Come on, let's declare His name. Over fear and all anxiety. To every soul captive by depression, I speak Jesus. Oh, your name is power. Your name is healing. Your name is healing. Your name is Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is power. There is healing. Your name is healing. Come on, let's declare Your His name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. As we lift our hands towards heaven, as we shout the name of Jesus, Let's raise our hands towards heaven. Come on, everyone, let's worship the Lord. shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over
every enemy. Jesus, for my Jesus, family. for my family, I speak your holy Holy name. name of Jesus. Oh, I've heard a name, but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus. He's worthy of glory and worthy of honor and worthy of power and of praise. No other name. Come on, open your mouth. Name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus. He's worthy of glory and worthy of honor and worthy of power and of praise. He's worthy of glory. Ang taas sa mga kamot. Worthy of honor and worthy of power and of praise. He's worthy of glory and worthy of honor and worthy of power and of praise. Power and of praise. Power and of praise. As I apply your blood, Lord, the blood that we need from your word, on the Lord. As I apply the blood to the word, in the name of God, I condemn all the agents of Satan that are powerless, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Today I declare the goodness and the faithfulness of God. Every eye, Lord, magablihan, mga kasintas, magablihan. Alam mo Diyos sa mga puso. And the life of God today, O God, that your name will be exalted, your name will be glorified. And the power of your word, Lord God, mahimong makaabot sa kasing-kasing sa matag usa. Dalaygon ka, O Diyos. In Jesus' mighty name, and everybody says, Amen and Amen. Good morning, everyone. Welcome to our first service for today. Welcome na to mga kapitan, mga kagawad sa mga barangay. And we thank the Lord for your lives. Nga di naakaron, makapanglingkod taoban ang presensya sa Ginoo. This morning, I will be speaking to you about John chapter 4. So nag-discuss ta last time about John chapter 3. Morning ang atong ginabuhat karon, atong ang pulong sa Ginoo ato yung gina-straight, no? Gina-discuss chapter by chapter, verse by verse, para maiwasan na usahay nga mahimong mamali ang interpretation, no? So, mao na ni nga klase, aron nga diin, ang pulong sa Ginoo ato yung mas-spread, mas-speak yun siya, unsa ang tinuod nga naa nakasulat, dili itong kutlo-kutlo lang ka, pagkatapos i-explain mo, tapos layo kayo sa explanation. Kaya nga naman, importante, matag-usa ka nato, makasabot yun kung unsa ang pulong sa Dios. And dalaygon ang Dios dining orasa tungod kay that's why akong gusto i-review no ang atong chapter 3. Unsa ganitong chapter 3 gikan sa chapter 1, ang chapter 1 nato, the word became flesh, no? Atong nahibawlaan, in the beginning was the word and the word was with God and the word was God. In verse 14, the Word became human being and dwell among us. That's why kung adunay mo question nga si Jesus dili Dios, here in the scripture clear, the Word was God. The Word was with God and the Word was God and the Word became human being and dwelt among us. And so, His glory. And that's why makita nimo dinhi nga aduna may mga
argumento about kanang mga ginatawag nato nga mga doctrines or pagtulunan sa pulong sa Ginoo maklaro siya. Nasabtan nato ni in chapter 2 nag-discuss ta about Jesus changes the water to wine. So atong gi-explain nga ang wine during those days is not the same the wine that we have in this modern day. Kay karon ang atong wine alcoholic. Ang ilang wine before grape kuang jud siya. Mo nga dako kayo kalainan. Daghang nagwali din na sa gawas, maingon nga okay ra mang mag-inom kay si Jesus gani nagbuhat man og wine. Nadungog ninyo na kung iyon ana atong kinabuhi di gyud mausab. Nasabtan nato na, that's why we are instructed by the Lord, be filled with the Holy Spirit, not with wine. Si Jesus, during those days, kipakita niya ang miraculous signs and wonders, dili tungod aron ang tao maghubog-hubog o mag-inom, kundi dili makasabot ang mga tao nga ang Ginoo is the solution of all the problems. Unsay kakulangon sa tao, ang Dios makasuplagar. Usay ang interpretation lahi. In chapter 3 atong gisgutan, ingon si Jesus in chapter 3, now there was a man, one of the Pharisees named Nicodemus, a member of the Jewish ruling council. Prominent ni siya, may member sa ruling council. In our modern day, gitawag siyang House of Congress. Niadto siya kang Jesus, ug miingon siya, Rabbi, we know that you are a teacher, and said, sa ingon niya, teacher who has come from God. Why? Walay makabuhat sa imong gibuhat kung ang Dios wala nag-uban kanimo. Walay makabuhat og mga milagro kung ang Dios na wala nag-uban nimo. Nitubag si Jesus. Ingon siya in verse 3 in reply. Jesus declared, I tell you the truth. Sultihan ta ka sa kamatuoran. No one can see the kingdom of God unless he is born again. Wala day makakita sa gingharian sa Dios gawas ang tao matao pag-usab. Ingon si Nicodemus, unsaon pagpakatao sa usa ka taong idarana? Dili tigulang idaran, sama na ako idaran. Unsaon pagpakatao sa usa ka taong idarana, dili siya makasulod sa taguangkan siyang inahin in the second time around. Ingon si Jesus in reply, si Jesus, gawas kun ang tao matao pinagi sa tubig ug sa espiritu, dili siya makasulod sa gingharian sa Dios. Water speak about our baptism, about the word of God that cleanses our minds and spirit. And ingon siya, not only water but the Spirit. In other words, the Spirit of God dapat mag-dwell among us. Kaya kita may gitawag indwelling of the Holy Spirit. That's why dapat ang Holy Spirit na sa itong kinabuhi. That's why kung ang Holy Spirit na mo, mausap ang imong kinabuhi. And ingon in verse 7, ingon si Jesus, you should not be surprised by my saying, you must be born again. Inggalay mong tapad, gusto ka makasakag langit? Gusto ka? Ang requirement, mataho ka pag-usap, maborn again ka. Kaya ang gipanganak sa lawas o tawhanon, sa tao, tawhanon. But ang gianak sa espiritu, espirituhanon. Walay makasulod sa gingharian sa Diyos. Flesh and blood could not inherit the kingdom of God. Bisan pag magsakay kag rocket, di gyud na kaabot sa third heaven. Mubuto na lang ng imong rocket. Gusto ka makasakag langit, kailangan ka matao pag-usap. Usahay, ang born again, gas-gas kaayo. Usap na sa mga born again, mas lahip ng reliyon. No, ang born again experience is not a religion. It's all about relationship with the Lord. Kaysa dihang na kay relasyon sa Ginoo mausap imong kinabuhi. Usahay sa gawas, ignonta nga, niya na po ding lahi nga sikta, mga sulpot nga sikta, unsab ng born again. Wa kakasabot nga ang requirement sa langit, born again. Dili ni relihiyon, relasyon sa Dios. Maka-experience kag tinod nga kabag-uhan. Una kay relasyon sa Dios. Pero bisan pag-unsa pa imong relihiyon, wa kay relasyon sa Dios, di yung ka mabag-o. Realidad ni. Muni nga amon gituyo ni sa Ginoo nga mag-discuss ko verse by verse
chapter by chapter, aron masabtan ang pulong sa Dios. Kay nowadays, pas kang daghanang mga magwawali, ipangtuis ang pulong sa Dios. Gamit ang social media. Ang mga tao nga walay kaalam o kahibalo, madisipod. Nga naman, ni ani nga spirit in these last days. But kung imong tukion, basahon ang pulong sa Ginoo, klaro. Ingon si Jesus, ikaw prominent ka nga person, you are a member of a Pharisee, you are a religious person, pero akong isulti nimo. Gawas kung ikaw matao pag-usab. Di jud ka kakita sa gingharian sa Dios. Gawas kung ikaw matao pinaagi sa tubig o espiritu. Di jud ka kasulod sa gingharian sa Dios. Now, hunanaan ninyo na karon. Hunanaan nyo na. Ikaw ang magdesisyon. Dili ni relihiyon. Kailangan matao kapag usab ang imong espiritu nga gihatag sa Dios, nga naghatag nimo gininhawa, kailangan matao pag-usab dihat sa Dios. Kay namatay ni tungod sa atong pagkadautan ug atong pagkamakasasala. For all have sinned and fall short from the glory of God. Kitang tanan walay matarong nato, tang makasasala. Kailangan ta matao pag-usab. Ako ning gi-clear tungod kay daghang nagwali. Dauton lang ang pangalan nga born again. Wa sila kabalo requirement sa Ginoo. Kailangan ka, ingon si Jesus, do not be surprised at my saying you must be born again. Gawas kung di ka gusto mo sulod og langit, pwede kang magpabilin sa imong gituhuan. Pwede kang maborn again regardless of religion. In chapter 4, kay chapter 4 atong diskasan karon, nag-skut ni about the Samaritan woman. And here ato ning tukion unsay story about the Samaritan woman. The context was Jesus talks with a Samaritan woman. The Pharisees heard that Jesus was gaining and baptizing more disciples than John. Although in fact, it was not Jesus who baptized, but his disciples. When the Lord, at makita din he learned of this, he left Judea and went back once more to Galilee. So atong makita nato, daghan kayo ning sa nag-gain og momentum si Jesus. Kiniingon si John, I must increase, he must. I must decrease and he must increase. Gisulti ni John nga dapat si Jesus ang mo increase, siya nga nag-prepare sa way dapat mo decrease. So makita nimo ang humble spirit nga wala nakigtupong siya ang leader. Wala nagpataas siya ang leader. Nasabtan na to ni. Now, ang ingon ng Biblia, nag-again si Jesus og momentum tungod kay ngano man daghanag na baptismuhan. But in fact, dili daw siya kundili ang iyang mga disciples. Mahimo man gud siyang issue kung si Jesus nagbaptize, moana man na siya, you know, si Jesus pa yung nagbaptize na ako, ikaw gibaptize lang ka ni St. Andrew. So magkaroon siya og friction, magkaroon og boastful spirit. Power kayo ko kay si Jesus nagbaptize na ako. Mura po na sa inyo, mas power kayo sa ako kaysa among panahon. Si Bishop ginagpaptize na mo. Karon di naman. 288 naman nagbaptize. Mga inanaw sa iyo na huna. Ganabantayan ni Jesus mo naman tao. Karon dili na po ko nagbaptize. Kay basig mo ingon na po, power kayo mo kay si Bishop yun mismo nagtuslob na mo. Kung saon naman lang itong gituslob din na. Gituslob ni Ujing. Mapansin ninyo na? Muna tingala ka, itong gihimo, tanang leaders mo magbaptize. Para mawala ng issue. Nasabtan na ito mauni ang realidad. And here, tanaw na ito. Sa dihang nakabalo si Jesus, when the Lord learned of this, makita niya mga tao, aduna na comparison,
In verse 4 now, he had to go through Samaria. Ngano daw, mibiya siya sa Judea and back to once more to Galilee. So in other words, kung naimapa din mauni ang Judean country, mauni ang Galilee. Kaso lang, na ay iryang gitawag Samaria, nga dili angayan agianan, dapat ang agianan from Judea, diritso sa Galilee. Kaya dito man siya natao, dito man siya nagsugod sa ministry. But nganong niadto siya sa gitawag Samaria? Gusto ta mo tagaan og background, nganong kini nga lugar dili ginatuan? Ngano ang mga tao nagaiwas ani nga lugar? Tungod kay ang Samaria before, namugna ang word Samaria or Samaritan kay sa panahon nga ang Israel gi-invade sa mga Assyrian. Yung kag Assyrian, modern day Iran. Okay? At sa maklaro niyo ang background. Kanang ginasulti sa Biblia nga Assyrian, mauna karon ang gitawag nga Iran. Sa unang panahon, nagira sila o na-scattered ang mga gitawag Jewish people or Israelites. Gusto na ko iklaro ng word Israelites or Jewish people. Ang Israel nag-start kang Jacob. Si Jacob, apo ni Abraham, anak ni Isaac. Karon si Jacob nakig-wrestle, nakag-wrestling sa Ginoo, og ang iyahang name gi-change into Israel. So nasabtan na nato. That's why si Jacob naa siya 12 tribes, 12 sons. And that's why nahimong 12 tribes of Israel. Pangutana, bisap unsa man ang Jewish people, maglibog yun na. Ang Jewish people, tungod usa sa anak ni Jacob or Israel, usa ka anak gitawag si Judah. Okay? That's why na city of Judah. Okay? So si Judah, ang iyahang kaliwat sa dihang nabahin ang Israel, northern part and southern part, ang Judah nagpabilin diha sa Ginoo, diha sa pag-serve, ang nahitabo gitawag sila Jewish people. Ang Judah, ang Jewish people from the word Judah. That's why nahimong na ay Jewish people. Nowadays, na po gitawag Judaism. Nasabtan ninyo na. Unsa man na, Bishop, nga, naampo lagi, madungog lagi nga Hebrew. Ang Hebrew, listen ha, si Abraham, Hebrew people, ang iyang kaliwatan. Pati na si Isaac o si Jacob. Nganong Hebrew? Maog yun ni ang ilahang gitawag kadugo. Nag-start ang Hebrew kang Iber. In the book of Genesis, kung inyong ma-review, Genesis chapter 10, naay ang tibok yuta sa unang panahon, gibahin sa tulo ka magsuon sa anak ni, kisang anak ni Noah. Nga naman, nagkaroon na ng flood. Anak ni Noah si Japhet, si Ham, and si Shem. Nakuha? So naay Japhet, naay Hamites, naay Shemites. Asa maning Japhet, mauni ang Europe and America. Asa maning Ham, mauni ang South Africa, African country, and even Middle East. Sikbit nila ang gitawag ilang igsuon nga si Shem, nga mauni ang Asia, masugod sa land of Israel. Nakuha. Now, kini si Shem na anak nga gitawag si Arpax. Gikan kang Arpax, na siya anak nga gitawag si Iber. Diri nag-start ang Hebrew race. Ang anak ni Iber duha, si Joktan o si Peleg. Si Joktan adunay 13 ka anak. Apil niha si Sheba, si Ophir, si Habila, o si Jubab. Mauni nga kaliwatan nga nasabtan nato nga ang Philippines is part of the land of Ophir. Why? Dirigikan ang mga Hebrew race in the land of creation. Nasabtan Wala may mag-explain sa inyo ni ini. Muna akong gi-explain or makasabot mo sa background. Nag-start ang Hebrew race kang Eber nga apo ni Shem nga iyang papa si Arpax ug ang iyang anak duha
Peleg o si Joktan. That's why ang Bagyo na gitawag Mount Pulag. Nakuha niyo na? O ang igsuon ni Peleg, again, si Joktan, nga ngiyang anak, si Habila, si Jobab, si Ophir, and si Sheba. Nakuha niyo na? So kung mag-trace kang Hebrew race, ang Hebrew race wala nagagikan sa Middle East. Wala nagagikan sa Europe o Amerika. Ang Hebrew race nagagikan in the land of Ophir. Amen! Ako lang ang gihatag nga background para at least makabalo mo kay maglipusam ng Israelites. Ang Israelites, mauni siya si Jacob, nga ngiyang anak, 12 kabuk anak, nga gitawag 12 tribes of Israel. Nga nung himong Israel, again, tungod kay si Jacob nakipag-wrestling sa Ginoo, o gibless siya sa Ginoo, gi-change ang pangalan into Israel. Kung sabot Israel, Prince of God. Nakuha. Now, going back sa chapter 4. In verse 4, now he had to go through Samaria. Nga nung makaagi mag-Samaria, kay ang Samaria agianan, pero dili yun siya gina-intention, ginaatuan, tungod kay lahi nga rasa. Balikta. Nga nung gani ni sila nga nahimong Samaria, tungod sa panahon, nga giulipon pa ang Israel, ug ang mga tao gidalang dito sa Assyria nga modern day Iran, kini nga mga katawhan nga nabilin, gipangasawa sa mga Iranian or Assyrian. Ang ilang nahimong mga anak gitawag Samaritan. That's why ang Jewish people or Israel dili makinghalubilo na sa ila, kadugo nila kaniadto, dili kay nasagulan na ba yan siya, no? Nakontaminate na ba yan siya? Inana ang nahitabo. Mao na nga, walay maayong relasyon ang Israel ngadto sa Jewish people ngadto sa Samaria. In other words, neglected, rejected ang Samaria. Nasabtan? And here, ito makita. Now, we had to go through Samaria. Kinsa ni? Si Jesus. Kay si Jesus, wala nagatanaw nga na taong i-reject na mga taong i-neglect. Nasabtan? Unsay gisulti dinhi, so he came to a town in Samaria called Sychar. So naay lugar nga gitawag sa bilid sa Samaria gitawag Sychar, near the plot of ground of Jacob, and had given to his son Joseph. So makita nimo naay tatak ang ninuno si Jacob kay naa siya'y atabay dito nagibutang. Ug mao ni ang istorya. And Jesus started as he was from the country or from the journey, sat down by the well. It was about 6 hours. Okay, gusto na kayo maklaro. Unsa man ang 6 hours? Ay yung unahuna, 6 hours, alas 6. Mali. Because ang Gregorian calendar, nagtudlo sila nga ang orasan nagsugod sa alas 12 sa tungang gabi. Tanawa na. Una na na, sakto ba na? Tapos, pag lagpas ni mo alas 12 sa gabi, ang tawag na EM. Tama? Nganong na morning naman na, nganong na EM na pasapamangit-ngita? Atong ginakorek ha? Atong ginakorek. Iniusahay. Kita, gasunod-sunod lang ta, wata kabalo nga mali. Naunsa man daw na, nga kadlawng dako ngit-ngit kaayo buntang na daw. Tanawan yung orasan, di ba? EM na kabutang. In the Saduk calendar, nag-start ang orasan 6 o'clock in the morning. Pagsubang sa adlaw. Asa may tama ani? 6 o'clock o alas 12? Asa may morning yun ani? Alas 12 tuwang gabi, paglagpas, alas 12 uno, unsay morning na o ang alas 6 ang morning na? Klaro kaayo. Nganong atikon man tadiha, no? Pero why nag-learn ani? Even ang mga teacher, way kalibutan ani. O, namag si Maris na rin. Nakabalo mag-ani Maris. Gitudlo ba ni sa inyong eskwelahan? Why nagtudlo?
Dawat lang nga dawat sa pagtulunan, wala nag-search. Dapat ay mga professor dere. Nga nawa nyo na to eh. Na, magini si Jason eh. Professor, magyun eh. Nga nung wala man na naapil sa curriculum. Imagine ka, pag abot ng alas 12, 12 midnight, paglagpas sa usa ka minuto, buntag na daw. Sa buntag, kangit-ngit pa. Natuog pa ka. Mauni ang mali. Ano sahay, pag magsulti ko, magtudlo ko, daghang kay mo react. Kay daghang kaayong na-embedded sa atong system, nga kung makarealize ka mali, kaso naanad naman kung sa mali, mo na nagipadayon. Dinhi gina-correct na to, pinagi sa pulong sa Ginoo. Nasabdan na to ne? Dili nang lipat-lipat. Makisabda man nimo. Pag may nagbuntag, klaro, alas 6, alas 7, alas 9, alas 8, alas 10, alas 11 sa buntag. Dili gabi. Okay, ginahawa. So, ang 6 hour in the Bible, unsay buti pasabot? Ang 6 hours in the Bible, si Jesus naglakaw from Judea padulong sa Galilee, niagig sa Maria, gikapoy siya. Kay init na kaayo, hapit na naog tuntutok. Usang orasa daw? 6 hours. Pag miingag 6 hours, asa magsugod ang orasan? Alas 6, alas 7, alas 8, alas 9, alas 10, alas 11, alas 12, paskang inita. Nakita, 6 hours, alas 12. Nakita niyo? Dako kay kalainan? Okay. Nga nang gusto na kong i-emphasize nga alas 12, kaya ang issue diri, ang Samaritan woman ni adto sa Atabay. Alas 12 sa udto. Tingkabo din ang alas 12 sa udto. Di ba ang tingkabo buntag sa'yo? O na issue diha. Kamo, tingkabo bag alas 12 sa udto? Dili ah. Tingpaniud to na pagkahuman ting pahulay. Pero kining Samaritan woman, alas 12 sa udto ni adto. Nakabaluta, buntag sa'yo daghang mga laba. Atabay man eh. Di man parihas sa atong panahon karon nga natay gripo. Kay naay nawasa ni water district. Kani adto atabay. So pag maglaba, tuwa tanang marites. Tanang marites. Si Marimar, si Marites, si Maria, si Marisol. Naatanan dito, walay laing topic. Ang iyang silingan. Di ba? Gwapo, magunin kinaling istorya, no? Kaya magkasinabo tayo, no? Tanaw na to ang Biblia. And here, ito makita, verse 7, when a Samaritan woman came to draw water, Jesus said to her, will you give me a drink? His disciple had gone into the town to buy food. Kay ting paniud to lagi. Gibiyaan nila si Jesus, kay gikapoy, nagbaktas, init, udtong totok, naglingkod sa atabay, niabot ang Samaritan woman. Aron unsa daw, mukuha og tubig. Tapos, timalin ka, siya na lang yung kuhag tubig. As 12 sa udto. Muna ka mo? Magkabo kayo udtong totok, kurag naanay, buot ipasabot. So, dinhi ato makita, nganong ni adto siya, wala siya kabalo, nga naay siya'y appointment with the Lord. Kita niyo na. Si Jesus intentionally ni adto sa Samaria, aron lang makipag-appointment aning Samaritan woman. Even though, ang Samaritan woman wa kabalo. Pero si Jesus na kabalo, at around 12 o'clock, kining nga Samaritan woman, muadto gini dito. Ako ning adtuhon, kaya akong istoryahon. O ang iyang pangutana mauni, can you give me a drink? Pwede ba ko ni mong tagaan og tubig? Niingon din ibalik sa Samaritan woman ang issue sa Samaritan o sa mga Jewish people nga sila dili close. Si Jesus feeling close. Dapat tayo makasabot ko si Jesus feeling close sa ato. Kita ramay nagbutang og barrier. Nakuha nato ni, kita lang nagbutang og issue.
But si Jesus, unsa may issue sa imong kinabuhi, mangita siya pamaagi nga magkita mo. Nasabtan na to ni? Mangita siya pamaagi nga makipag-appointment ka sa iya ha. Nga wa ka kabalo. Nakuha ninyo ni? Anhin, tanaw na to ni. In verse 9, the Samaritan woman said to him, "You are a Jew." Nakita mo, gibalik niya, "You are a Jew and I am a Samaritan woman. How can you ask me for a drink?" Why? Because for the Jews do not associate with Samaritan. Siya nga naman kang mangayon akong tubig. Tubig pag yun, iyo pag yung imnon. Kadili man ta close. Naman tayo issue nga kamo mga Jew, mga kuyaw mo, mga prominent, mga elite mo. Samantala kami, outcast me, rejected me. Kita niyo mo na? Tanaw na. Tanawan ninyo na nga isyo. Masahay sa ato, nowadays natin ginatawag superiority complex. Na gusto mga tao, gusto silang taas ko, kay ako, kabalo ko o Tagalog. Kabalo ko mag-in-English. Bright ko, kay maayo ko in-English. Ako nang inform sa imo. English is only a language, not determining factor for intelligence. Bright ka ayo, bakit mo? Ano ba yata mga Pinino? Ma-attracta pag maayo kayo mag-in-English. Dapat ka makasabot. Lingwahe na. Ang Pinoy na po yung lingwahe. Nasabta na, ang pangutana, kabalo ba sila sa itong lingwahe? Mo na'y problema nila. Kabalo ba sila magwinaray? Diba, mas may namang isurat ang tarong. Kabalo sila magwinaray. Kabalo sila mag-inilonggo. Magbinuladong, kabalo sila. Dilia. Pero nga nung maingong ka, ang mga tao may English, mga bright sila. No! English is only a language. Ang determining factor din eh. Dapat kang makasabot. Dili na tungod kay, mingon ta kay, may isa in English, bright siya. No, dili. Nagpasabot tayo na nga, mga Amerikano, bright. Nga di man siya makabalo mag-Bisaya. Nga di man siya makabalo mag-Tagalog. Di po siya kabalo mag-Inilonggo. O nga nung kitab kabalo mag in English. Kisa may bright ka ron. Nakasabot mo na? Kinsa may halos makabalo sa lingwahe. Dali lang, fast learner. Kisa, Pilipino. Munang ako, mingon ninyo, ayaw i-degrade ang imong pagka-Pilipina. Dapat proud ka. Dapat anak ka, oh. Loving God, loving people, loving our nation. Dapat anak ka, LPM ka dapat. Amen! Nung usahay, binuangan nilang LPM, wasla kabalo LPM, all around. Dapat ang makasabot ani. And salamat nga gitagaan tag wisdom sa Ginoo. Nga ma-explaining nga mga butang. Butalan ako marker. Kita ninyo, wala ko ilaing reference, scripture. Hindi ko gusto, labi na, naman tayo mga bisita, basig lipat-lipat, tuntang bisya pa ni siyang itudlo, no? No, dili, oh. Baklaro kayo na, oh. Biblia rin na ako, ah. Nalang ko yung marker. Para way lipat-lipat. Mabugin i-issue karon ba sa mga social media, di ba? Napansin nyo na? So, atong tanaw ng pulong sa Ginoo sa sakto nga pagtanaw or right perspective. Nasabtan? Okay, going back sa itong gisgutan. And here ito makita. Verse 10. Verse 10 pa ta. Taas para ba ni? Up to 54. Verse 10 pa ta. Balik na lang ko ito para madali ta. Salamat og dalaygon ang Dios. Hallelujah. Amen. Mabalik na lang ko din para madali ta. Verse 10. Jesus answered. Ngano nang tubag si Jesus kay miingon ang babae, kamong mga Jew, yun siya, and verse 9, kamong nga mga Jew, you are a Jew and I am a Samaritan woman. Ngano daw before dili sila nakipag-associate. Ingon si Jesus answered her, if you knew the gift of God and who it is that asks you for a drink, you would ask him and he would have given you living water. Yung sa kung nakaila ka pa lang kung kinsa ni nangayon ni mong tubig, mangayon yung ka sa ako ba og tubig.
nga mahimong living water. Ningon na ba, sir? The woman said, you have nothing to draw with the will. Wala man kay pangkabo, amang kay timba nga imong makabuot laom baya ning atabay. Ingon dayon si Jesus. Nagkutana pa ba, where can you get this living water? Kay laom man eh. In verse 12, are you greater, that's when yun babay, are you greater than our father Jacob? So makita nimo ang ilang amahan the same. Gireject nga ilarang ka pamilya. Napansin niyo na, usahay mga tao mo reject ka pamilya ra. Kapamilya, iyang ikot dire, sir. Ingon siya, are you greater than our father Jacob, who gave us the will and drank from it himself, as did also his sons and his flocks and herds? Mas dako pa ka, mas gamahanan ba ka sa among mga ninuno? Jesus answered, everyone who drinks this water will be thirsty again. Si bisan kinsa mo inom ni ini nga tubig, uhawon siya. But whoever drinks the water I give him will never thirst. And that the water I give him will become him a spring of water, welling up to eternal life. Kita ni mo na, ang muinom sa tubig nga gikan kanako. Ingon siya, dili na pag-auhawon. Actually, dili ni siya physical thirst. Okay, sama nga nag-inom kag tubig. Si Jesus nag-speak about spiritual thirst. Kitang tanan aduna tay longing. Kitang tanan na atay need and desire. Kitang tanan na ay kakulangon. But si Jesus ingon siya, kanang tubig nga imong giinom kada adlaw, uhawon ka gihapon. Pero ang tubig nga gikan kanakong imong imnon mahimong source of living water. In other words, kada isa nato, every one of us, na atay heart issue. Unsay heart issue? Walay satisfaction. Walay katagbawan. Og makita nato ang heart issue, walay laing makakuwans, walay laing makatagbaw ani, kundili si Jesus lang. Ikaw karon na kay desire, na kay gitinguha, na kay gusto, ma-acquire man nimo, manghita na po kaglain. Ug mao ni issue ani nga babay. Nakabana siya, nangitaglain. Nakabana siya, nangitaglain. Iyon ani po siguro atong kinabuhi. Mayon ta kung namimbro mo sa asarba. Kabalo mo kung sa meaning sa asarba? Asawa ray barkada. Di kang Kapitan Balya, kang Captain Ricky maguni. So kita ni mo, payo kay mana si OG o si Janet, tagpamimbro ni sila sa asarba, asawa ray barkada. Walang, amin ko si lahira yun, pag asawa ray barkada. And salamat sa Ginoo, no? Makita nato din na ang issue of the heart, gi-address ni Jesus. Ang issue sa imong heart, i-address na niya. Kay si Jesus, concerned siya sa atong kinabuhi. Amen. Amen. And here, ato makita, in verse 15, the woman said to him, Sir, give me this water so that I won't get thirsty and have to keep. And yun siya, parang di na ko uhawon, o di ko magsigig balik, ani nga atabay. He told her, go and call your husband and come back. Gisugo siya. Uli, o atua imong bana. Mitubag ang babae. Ingon siya, I have no husband, she replied. And Jesus said to her, you are right when you say you have no husband. The fact is, you have had 5 husbands, and the man you now
have is not your husband. In other words, pang-unom na. In other words, nanay, 5, karon ang nikauban niya, pang-unom na. Og miingon din ang atong Ginoo, what you have just said is quite true. Sir, the woman said, I can see that you are a prophet. Nakamalan si Jesus. Managdag na ka, sir. Nakabalungan sa akong kinabuhi. Mananag na ka siguro, sir ba? Pero kita ni mo din, unsay nahita mo? Ingon dayon siya. The woman said, I can see that you are a prophet. Verse 20, our father worshipped on this mountain, but the Jews claim that the place where we must worship is in Jerusalem. Kita ni mo na, nag-issue na about religion. Niingon mo kamo mga Jew, nakabalo mo, dito ang simbahan sa Jerusalem. Samantala kami dirira sa bukid. Kay kami mga rejected man. Kami mga outcast man. Kamo nakabuhat mang nugdagkong katedral. Kami tahon. Sige lang migrinta sa Almindras Gym. Mao man issue. Matanawa unsay gitubag ni Jesus. In verse 12, ingon ang babae, ingon si Jesus, you Samaritan, worship what you do not know. But unsay nahitabo diri, we worship what we know, for salvation is from the Jews. Ingon siya, kabuwa mo kalibutan, kinsay dapat isimba. But kami nakabalo, kay nagsunod mi sa pulong sa Dios. And here may si Jesus, yet a time is coming and has now come. Ang time daw umaabot og kana nga panahon ani-ana. Ningon siya, when the true worshiper will worship the Father in spirit and in truth. For we are the kind of worshiper the Father seek. God is spirit, and His worshiper must worship in spirit and in truth. Si Jesus gignan siya. Kung naaman tay issue nga sa amo dito ang simbahan, ang imuha, ang simbahan, lahi nga dapit, namo sa bukid, ang among simbahan to sa Jerusalem. But yun si Jesus, ako isulti nimo sa pagkatinood, ang panahon mo abot, o kana nga panahon mao na karon. Nga ang magsisimba sa Dios nga Amahan, magsimba sa Espiritu o kamatuoran. Kay ang Dios Espiritu, ang iyahang tinuod nga magsisimba, magsimba pinaagi sa Espiritu o kamatuoran. Nowadays, sahay, naghantay kita ginasimba. But si Jesus yung siya, no? Ang tinuod na gusto sa Dios nga musimba kaniya, mga tao musimba, pinaagi sa Espiritu o kamatuoran. Why? Kay ang Ginoo Espiritu. Nasabtan, dili siya mahikap, dili siya nato magakos-gakos, dili nato siya makita, kay Dios siya nga gamahanan. O gingon ang Ginoo, dapat inyo kong simbahon pinaagi sa Espiritu o kamatuoran, magsimba mo kanako, pinaagi sa akong mga pulong. Dili mo mangitag laing nga imahin nga gusto niyo, para inana, nainaong ni Bishop, oh Lord, ayuha ang akong anak, wala. Usahin ko na ana, bayata. Pag tanaw ni mo, uy, gwapo lagi ning santusan eh. Gibutang lang na diha, no? Pero dili na mo itong simbahon. Nasabtan ko ninyo. Kaya naanap ko na nahimo po ng isyo. Kini akong mga basera na siya, nga si Bishop, nang luhod ang mga tao sa iya. Sa muka. Tapos iyang gipandungan. Alang-alang ay nagpaampo man. Giludhan na daw ko sa mga tao, gisimba. Naunsa naman yung kaliputan karon? Ibig kinagatudlo ta sa pulong sa Ginoo. Ang mga tao nagsimba sa Diyos sa Espiritu Kamatuoran. Ang luho ng mga tao kay divine appointment man to. Allah daw, si Bishop giludhan na. Ambot ninyo. Bisag unsa na lang yun.
Pero ayaw gyud ato ning klarohon na. Ayaw jud kunyo gludi. Kay dili ko makaluwas ninyo. Gugusto ka makabaton og tinud nga kaluwasan unya pag ending ani magampo ko. Nga masabtan nimo nga ang tinuod nga pagsimba sa Dios ipaagi sa espiritu o kamatuoran. Bisan pagtan-aw nyo na nga gwapo nang naa diha, dili na may makaluwas ninyo. Ang Ginoo gihapon. Amen. Tingala mo, dito po naapod. Alang-alang, kaya kung may nagwali na rin. Para di ka kalimutan daw nga. Basig asa pa ni mabuti ito istorya, no? Pero tanawa si Jesus. Okay, gusto na naglaron. Tanawa si Jesus. Nga nung nakarelate siya sa babae, nga nung makita niyo mo, tungod kay ang iyang heart, clear. Ay ang kasing-kasing dool sa mga taong outcast, rejected, and neglected. Nga nung matingala ka, ang babae na shock, ano man siya nakikilit man sa ako. Pagpansin niyo mo, si Jesus in his normal attire. Dili religious attire. Munang nagsuot ko, parihata. Lain lang ako, kay piko na ako, kay taas man ako, lapong gipiko. Pero wala ko nagsuot og religious attire. Kay dapat ang makasabot, ang atong pagsimba, walay pagpataas atong kaugalingon, atong pagsimba diretso sa Dios. Dapat nato ning masabtan. The time is coming nga ang tanan magsimba aning surara. Magsimba sa Dios sa espiritu ug kamatuoran. Ug nagsugod na karon. Ako nang giklaim. Kay naigahom ang pulong sa Dios. And salamat og dalaygon ang Dios. Hallelujah. The woman said, I know that Messiah called Christ is coming. When He comes, He will explain everything to us. Nakabalo ko nga moabot ang manluluwas. Ang gitawag nga Christ or Kristo. Pag abot niya, i-explain niya tanan kanamo. Og miingon dinhi ang atong Ginoo, then Jesus declared, I who speak to you am He. Ako kining nakigsulti kanimo karon. Ang babae miadto sa dapit siyang bana. Kay gisugo siya, adua ang imong bana. Uwa man ko'y bana. Tinuod ang imong gisulti. Kaya imong kaipon karon pang-unom na dili nimo bana. So, gusto ko mo post kadali dali. Tanawan yung issue. Kabalo ang Ginoo sa imong sitwasyon. Mabitali ang babae siya, Sir, you are a prophet. Kaya nga no, mananagda ka siguro, sir ba? Nahibuluan ni mo akong kinabuhi. Ug mauni gigamit sa babae nga avenue miadto sa komunidad. Tanawan ni kanang issue nga ang babae daw dili pwedeng magwali. Okay? Tanawan niyo niya. Ang babae daw dili pwedeng magwali. Di ba na yung mga pundok anak? Ngano ang babae magwali? Na yung mga pundok anak. Gibawal daw. Tanawa si Jesus kinsay gisugo. Babae. Ngano man ang babae? Dali masugo. Tingala ka nga daghang abot ang babae kay kugihan. Ito lang ang Biblia. Gigamit na nga argumento sa yawa nga gigamit ang ubang preacher nga musulti ang babae dili dapat magwali. Why kabalo ka gano? Kabalo ang yawa nga ang babae effective. Kabalo ang yawa nga ang babae porsigido. Das-das arangkada. Nasabtan? And tanawa ni unsay nahitabo. Ang context, the disciples rejoined Jesus. Just then his disciples returned and were surprised to find him talking with a woman. Nga naman, kay bawal mo kung sila makiksulting babae. Pero tanawa si Jesus. Okay? But no one asked, what do you want or why are you talking with her? Walay nakapangutana sa iyang mga disciples. Then leaving her water jar. Ang babae, gibiyaan niya iyang water jar.
Unsay gibuhat? The woman went back to the town and said to the people, "Come, see a man who told me everything I ever did. Could this be the Christ?" So nangutana ang babae, "Mauna ba kahani ang atong manluluwas? Usa ka taong nakabalo sa akong kinabuhi. Niadto siya sa community. Gisulti niya, nay usa ka taong nakabalo kung kinsa ko. Nakabalo siya sa akong binuhatan. Nakabalo siya. Nga akong bana, dili lang isa. Now you know, nga nung alas 12 siya mukuha og tubig, dili sa gusto maabdan sa mga marites. Imagine ka, maybe katong uban nga ng laba dito, ang iyang nahimong kaipon, nahimong pong bana. O dati siguro nilang kaipon, nahimo niyang kaipon. So, kinsa may mahimong talk of the town? Di kundi ang kini nga babae. Mao ni ang rason nga dili siya makihalubilo. Kay daghan siguro mga babae nga suko sa iyaha. Sige. Nasabdan. Nga noon, makita nimo, mao ni ang rason nga nung udtong tutok. Mukabo siyang tubig, kanang wala na itaw. So makita nimo, sa muadto siya dito, naa siya'y special nga gitawag importanteng butang siyang kinabuhi. O sa importanteng butang? Ang jar. Kay siguro kining jar, ginagamit niya panghugas. Kay gitawag man siya prostituted woman. Gitawag siya sa ilang termino, asawa ng bayan. But si Jesus, nakabalo sa deep longing ani nga babae, o ang atong Ginoo nakipag-appointment sa iya. I do not know sa imong longing today. I do not know sa imong mga kahigwaos sa kinabuhi. But kanang kahigwaos nimo karon, imit na sa atong Ginoo. Sa dihang niadto siya sa ilang komunidad, habang si Jesus, nagstorya siya mga disciples, giignan niya. Kamo nagsulti, layo pa ang ting-ani. But ako magasulti kaninyo. Look at the field, they are ripe for harvest. Sa pagtudlo ni Jesus, nakita nila entire village ni baba, padulong sa atabay ni Jacob. Why? Ang babae ang nag-testify na usa ka taong nakabalo sa akong kinabuhi. Siya nakaha ang Mesiyas or gitawag nga Kristo nga maghatag og kaluwasan kanato. Sa dihang miabot ang mga tao, ningon ang mga tao, giignan ni Jesus ang mga disciples, nagsulti mo, dugay pang ting-ani, gahi ang mga tao. Di ba? Maraming yung ilaisyo. Gahi lagi ni nga barangay. Gahi lagi ni sila. Mag-ambuon kami sila ha. Pero di sila ka-response. No, ingon si Jesus, look at the field. Look at the field. The entire city. Look at the field. Every barangay. They are ripe for harvest. Mind-setting ni. Sa dihang niabot ang whole village. Giignan nila ang babae. Sa dihang nadungog nila si Jesus, ingon siya, wala mi mituo tungod kay nakadungog mi kanimo. But kami nakakita og nakadungog sa iyang mga pulong. Imagine ka, the entire village na convert. Nahimong worshiper in spirit and in truth. Kinsay gigamit? Babae. Now, asa man na karong simbahan, moingon nga bawal ang babae magwali. Asa na nga simbahan? Mano hindi sila mutubo. O niya kung si Janet, wala ako ni pawaliha. Kung himo ko lang, ipabiling ko lang ni social worker, wala ako pawaliha. Wala ni sanitary worker. Nakita nyo na? But atong tan-aon si Jesus nagamit og babae. Kinsa man yung mga magtutudlo, preacher, nga nagsulti ang babae, bawal magwali. Nakita nyo ang beauty sa dihang imong tukion ang pulong sa Ginoo, musulti siya sa tinuod. Amen! And salamat og dalaygon ang Dios sa langit. Amen!
nga daghan pang gamiton ang Dios. Hallelujah. And here ato makita, sa dihang ang disciples si Jesus miabot, tanawa niya yung statement. Meanwhile, his disciples urged him, Rabbi, meaning teacher, eat something. Kinagpalit mo sa pagkakayod ng tutok man, siguro kini oras, alauna na. Rabbi, magtutudlo, teacher, pagkaunsa. Unsay ang gitubag, tanawa ni. But he said to them, I have food to eat that you do not know. Na ako'y pagkaon nga wala mo nakabalo. Then his disciples said to each other, could someone have brought him food? Mitubag ang atong Ginoo. My food, Jesus said, is to do the will of him who sent me and to finish his work. Hallelujah. Na ako'y pagkaon nga wala mo nakabalo. Ang akong pagkaon mao ang pagtuman sa sugo sa akong amahan ug sa paghuman niini. Igsuon ang imong trabaho wa pa nahuman. Ayaw sa give up. Ayaw sa sigig bagulbol. Wala pa nahuman imong trabaho. Hallelujah! Wa pa na bag-o ang Davao. Wa pa na bag-o ang Pilipinas. Wa pa na human atong trabaho. Amen! And here ato makita, dalaygon ang Diyos sa langit. That's why ang Biblia clear. Ningon ang pulong sa Ginoo, open your eyes. Look at the field. They are ripe for harvest. Hallelujah. Amen. And even now, the reapers draw his wages. Even now, the harvester or the harvest, he harvests a crops for eternal life. Dalaygon ang Diyos. So that the sower and the reaper may be glad together. Hallelujah. Dalaygon ang Diyos. Verse 37, thus the saying, the one who saw another reaps is true, na ay nagtanom, lahi ang nag-ani. Lahi ang nagtanom kaniadto, lahi ang nag-ani. Maglipay ang mga ngani. Hallelujah! I sent you to reap what you have not worked for. Others have done the hard work, and you have reaped the benefits of their labor. Hallelujah! Muna karon matingala ka, kaya nga itong kasing-kasing harvester man, nag-harvest ta. Unsa nga harvest? Soul for eternal life. Dalaygon ang Diyos. Amen! And here, many Samaritan believed because of that one woman. Muna kanang imong tapad, ayaw nag sayon-sayon na. Mukangker na. Mukangker na. Ignan na ang mga asawa, ignan yung mga bana. Ikaw, lalay lang sa ako. Kaya ako'y mukangker. Pero apil ka. Amen. In verse 39, many of Samaritan from the town believed in him because of what? Of the woman's testimony. Tungod sa testimony sa usa ka babae, daghan ang naluwas. He told me everything I ever did. So when the Samaritan came to him, they urged him, look at this, they urged him to stay with them and he stayed 2 days. Ilang kiingan nyo, Lord, pabilin lang sa. Gusto pa ming maminaw, nagstay pa ang atong Ginoo duha ka adlaw, kay nakita niya ang mga kalag, ang mga tao nga kanay kauhaw sa pulong sa Dios. Dalaygon ang Ginoo sa langit. Hallelujah! And because of these words, many more became believers. Basta dili lang ta muundang. Laban lang. Bisag na mga anak na gibit-bit si Kares, ako magtanaw ko ni Kares. Bibin nagbit-bit sa iyahang months old nga bibi, ang akong anak ba? Tua sa barangay clean up. Nagsugod mi ni Mrs. Bishop nga ang among anak bag-o pa lang na tao si Richie, bag-o lang na tao, nagbanyanita pa mi sa amo ang membro sa Bunawan. Na may mga activity, bit-bit ang bata. Muni ako nakita, mga po siguro nasunod ni nila.
Si Karis, bisag nagkabisi-bisi, bit-bit, sa iyang anak. Igna na imong tapad, ikaw, unsa may nakababag kanimo? Wa pa man kay gibit-bit. Karon samtang wa pa ka naminyo, igna na dapat. Kay basin unyag maminyo na ka, ug na kay anak, basig ba unay mahimong babag. Amen. Igna imong tapad. Power. Laban lang. Naay bana o wala, laban. Naay anak o wala, laban. Ang Ginoo nakakita. And that's why ako ning isulti kaninyo. Only God can meet the deepest needs of the human heart through a relationship with Jesus. Only God can meet sa atong mga deepest desire. Walay lain. Mahitabo ni pinaagi sa atong relasyon sa atong Ginoong Hesukristo. And dalaygon ang Dios, hallelujah! That's why here, mingon ang mga Samaritan, they said to the woman, we no longer believe just because of what you said. Now we have heard for ourselves and we know that this man really is the Savior of the world. Kung ikaw mupadayon lang sa imong tawag, kung ikaw mubuhat lang sa kausa sa Dios, daghang mga tao magpasalamat. Sa pagkakaroon siguro daghang mga tao nga mobatikos tungod sa atong ginabuhat. But in the end, daghang mga tao magpasalamat because the end result of all these things is eternal life. Kinabuhing walay katapusan. Muna nga ikaw nga wa pa man kay gibit-bit, habang wa pay gibit-bit o nahumanag bit-bit, padayon sa kausa nga gihatag sa Dios kanimo. Imagine ka, si Jesus, mi-declare siya, my food is to do the will of Him who sent me and to finish His work. Dalaygon ang Dios. Hallelujah. Dalaygon ang Dios sa langit. Amen. Mga butang dapat natong masabtan. Mga butang dapat natong himuon. Nini nga panahon karon, daghanta og mga ginaagian, daghantag mga problema, kanya-kanya, laylahi ang ginagotro. But ato nakita ang longing sa mga rejected, mga outcasts. Naglong sila that one day, muabot ang usa ka magtutudlo kanila na musulti sa tinuod nga pulong sa Dios. Kay those days na may barriers between the Jew and the Samaritan. Ang issue is about worship. Ang place of worship is only in Jerusalem while the Samaritan is in the mountain. But here to makita gi-break ni nga barrier sa atong Ginoong Hesukristo. Mingon siya, muabot ang panahon o kanang nga panahon ani-ana nga ang magsisimba sa amahan dili na dito sa Jerusalem, dili lang diya sa bukid, kun dili kung asa ka ibutang sa Ginoo, iyon ang Ginoo, kana nga tao magsimba kanako pinaagi sa espiritu ug kamatuoran, kay ang Dios espiritu ug ang magsisimba kaniya kinahanglan magsimba sa espiritu ug kamatuoran. And dalaygon ang Dios. At this juncture, akong ihangyo ang tanan sa pagtindog. Wala ko kabalo sa imong gigotro. Wala ko kabalo unsay issue sa imong kasing-kasing, but ang Ginoo nakabalo. Nakabalo siya kung unsa may longing ana nga kasing-kasing. That's why ang pinaka-point ani nga wali, only God can meet the deepest needs of the human heart through a relationship with Jesus. Naamang kay longing, desire, emptiness. Ang atong Dios amahan sa langit, imit na niya. Pinaagi nga ikaw makabaton og relasyon sa atong Ginoong Hesukristo. Salamat og dalaygon ang Dios sa iyang mga pulo. Magampo ko para kanatong tanan. Natay kanya-kanya nga desire. Wala ko kabalo nga kini nga desire ba
gimit na ba sa Ginoo og still nga nahimo siyang desire? How about mag-ampot ta karon nga imit ni sa Ginoo? Kanang emptiness sa imong kasing-kasing, imit sa Ginoo. As you bow down your heads, habang mag-ampo ko, Lord Jesus, as we come before your throne room of grace, we humble ourselves. Lord, we humble ourselves before you. Aduna may deepest needs, Lord. Adunay emptiness within us. Pwede kang musulat nga prayer, mag-ampo. Adunay emptiness sa among makasing-kasing, O Dios. O sumala sa imong mga pulong, ikaw lang ang makapatagbaw kanamo niini. Ginoo, pasaylo ami sa among mga sala. Sige, sundan nga prayer, Lord, pasaylo ako sa akong mga sala. Nagkinahanglan ko og kapasayloan sa akong mga sala. Pasaylo ako, O Dios. Nining orasa, ano na'y deepest desire ang akong kasing-kasing aron makaila sa tinuod nga Dios. Tinuod nga mangluluwas, nga maghatag ka na kong kaluwasan sa akong kalag ug espiritu. Nining orasa, O Dios, ako kang giagdi, ako kang giimbitahan. Sundan nga prayer, ako kang giimbitahan. Lord Jesus, ako kang giimbitahan sa akong kasing-kasing. Ginoo, dungga ang akong mga agulo karon. Musulod ka sa akong kasing-kasing. Gidawat ko ikaw nga akong Ginoo o nga akong manluluwas. Akong isurrender ang akong kinabuhi. Akong itugyan ang akong kinabuhi niya kanimo. Gamitan ni nga kinabuhi nga makapahimuot kanimo. Salamat, O Dios, sa imong kaluoy. Salamat sa imong grasya o pagpasaylo sa akong kalapasan. Ginawat ko ikaw nga akong personal nga Ginoo ang manluluwas. Gunit ini nga kinabuhi nga makapahimot kanimo, O Dios. Dalaygon ka sa walay katapusan. Urabayasende sikarababasende rababayasende. Urabayasende sikarababasende rababayasende. Urabayasende sikarababasende rababayasende. Urabayasende sikarababasende. Urabayasende, worship the Lord. He is here. The Holy Spirit is here. Thank you, Lord Jesus. Urabayasende sikarababasende. You are holy, O God. Urabayasende rababayasende sikarababasende. Oh Lord Jesus, thank you for your grace and your mercy. Salamat, O Lord. Na imong gihigap ang imong mga anak o katawhan today. Oh Spirit of the Lord, nangaygon ka, O Diyos, sa walay katapusan. Salamat sa imong pagtakbo sa among mga kasing-kasing. Salamat, O Diyos, nga ang imong igdulungog, ang imong mga mata nagatanaw ka na mo karon. Salamat, O Diyos, kung hindi ikaw, wala nag-give up sa among kinabuhi. Padayon ni mo pagkagamito na matagusa. Madaghan pang madala diha sa imong tilan, makaila o mag-alagad ka nimo. O Diyos, hallelujah. As I apply your blood, the blood that redeem us from the curse of the law, akong gi-apply sa matagusa. As I break every curse and every argument of the enemy in the name of Jesus Christ of Nazareth. Today I declare the victory on the cross of Calvary. In Jesus' mighty name, and everybody say amen and amen. Dalaygon ang Diyos. Ako ning iklaro sa atong tanan karon. Do daghang mga tao nga nakita nato sa gawas sa tibuok kalibutan. Do ang tanang tao gibuhat sa Dios. At dili tanan anak sa Dios.
Sumala sa pulong sa Ginoo in John chapter 1. Hinuon may mituog midawat kaniya busa sila gihatagan og katungod nga mahimong anak sa Dios. Ang mga tao di ay mahimo lang anak sa Dios kung ilang dawaton si Kristo nga Ginoo ug manluluwas. Dalaygon ang Dios. Una ko mingon nimo sa imong pagpauli nga tao ka pag-usab. Nahimugso ka sa espirituhanon nga bahin. Sugod ka og kaon og espirituhanon nga mao ang pulong sa Dios. Mao ug makita ni diha sa Biblia. Inores ang imong kalagong espiritu pinaagi sa pulong sa Dios. Aron ka makabarog nga lig-on sa mga gumunhap o mga trials sa kinabuhi. Umingon ko nimo, welcome diha sa pamilya sa Dios. Anak ka sa Ginoo, sugod ning orasa. Kung imo tong gipalo nga prayer, anak ka sa Ginoo, sugod nining adlaw. Dalaygon ang Dios. In Jesus' name, amen and amen. In John chapter 4, verse 35, it says, "You know the saying, 4 months between planting and harvest. But I say, wake up and look around. The fields are already ripe for harvest. So kingdom harvesters, let's continue to be faithful and be obedient by bringing back our tithes and giving our best offering to God." Let's go! Come on, let's give our best tithes and offering to the Lord. Come on. Make it loud at the top of our lungs. Hey! There's a sound ringing out, Lord, for all that you've done. Come on, let's raise our hands, everybody. And now we're turning our hearts to you. And no, we'll never stop loving you. 1, 2, 3, come on! This will be the best time of our lives as we encounter your love again. Here with you, our hearts will come alive as we declare. Come on, let's shout a praise, everybody! Come on, lift up your voice and shout for joy. We declare your praises. Oh, 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 oh. Come on. From the start, here we are to collaborate your love. Come on, let's praise Jesus. Oh, every heart set apart just to be where you are. Come on, let's raise our hands, everybody. Come on. And now we're turning our hearts to you. We'll never stop. We'll never stop loving you. Come on, everybody. Hey, this will be the best time of our lives as we encounter your love again. Here with you, our hearts will come alive. Come on, let's shout a praise. Come on, lift up your voice. Come on, as we declare your praises. Oh, 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 oh. Ato'y taas sa mga, come on and declare, everybody. Come on, lift up your voice and declare. This is our moment to lift your name. Hey! This is our time. This is our place. This is the moment. Come on, with power, with authority. Come on, everybody. This is our place. This is our moment to lift your name higher. This is our place. This is our moment to lift your name. Come on, let's shout a praise. Come on, let's praise Jesus. Everybody shout hallelujah. 1, 2, 3, go. Whoa, oh, 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 oh. This will be the best time of our lives as we encounter your love again. Here with you, our hearts will Kingdom harvesters, let us boldly declare this in 1, 2, 3, go! I and my family will have an open heaven life. Blessings so great, I and my family can contain. I and my family will have
family are well guarded. I and my family will live in good health. Nothing will be wasted in my life and the life of my family. My life and my family are such a delight, and nations will call us blessed and prosperous. As I apply the blood from the crown of thorns that speak power, authority, and dominion, and freedom from toil, power to get wealth, money, magnet, even unexpected blessing to be poured out. I declare and decree today, Lord, that your people who obey the principle of the kingdom will be blessed upon that day, above all that they can ask or think or even imagine. I declare, Lord, Adonai, shower of abundance as I declare the priestly blessing. Lift up your hands. You may leave this place today totally absorbed in the fact that nothing is impossible with God, that the desire of your heart, anointed of the Holy Spirit, will lead you from victory to victory. And the things that you desire, God will give it to you because He is your loving Father, just waiting for you to ask and receive. Receive this blessing in the name of Jesus. And now, may the Lord bless you, and may the Lord keep you. And may the Lord make His face shine upon you, and may the Lord be gracious unto you and give you His peace. Shalom, everyone. Nothing missing, nothing lacking, nothing broken. Great wealth and favor of the Lord be yours. And everybody say, Amen and Amen. Amen. For our announcement, please take note, leadership group meeting that will be per network. Make sure you are always connected to your leaders. And next Sunday will be our Symbolize setup. Again, we will have a Symbolize setup for next Sunday. So kita-kits tayo via Zoom at 9 a.m. Again, 9 a.m. dapat nakatapok na mo because at exactly 9:30 we will start our shout out. And our pasabog for this year, our Restore Philippines Conference, the City Hymn Nationwide 2-day conference. It's today, Saturday, and Sunday. That would be on September 21 and September 22. That is Saturday and Sunday. Saturday will be 12 noon to 6 p.m. Sunday, we will have our service from 10 to 12 and 12 to 2. Then a conference will resume at 2 to 4 p.m. We will officially post this in our official Facebook page, Christ the Healer International Missions Movement. We will give a registration link kasi we will give seating arrangement and we will have seat numbers for our VIP and Premier. So again, we will post the registration link on our official Facebook page, Christ the Healer International Missions Movement. That's it, everyone. God bless. Happy Sunday and Shalom. There's a light that shines with hope